Ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na naghabilin na umano ang kanyang ama at dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Kwento ni VP Sara, sinabi ng dating Pangulo na kung mamamatayan niya siya sa Netherlands ay wag nang iuwi ang kanyang katawan sa Pilipinas. Nakita mo, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh, Okay, so sabi niya, Ano naman yan? Oo. sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes daw. Taliwas naman sa hiling ng dating Pangulo, sinabi ni VP Sara na hindi umano siya pabor sa pag-cremate. Sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, kapilin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing ka namin dito sa tabi na akong tatay ko. Pabalik ka ba? Sabi ko, pabalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung kukultuhin kita o hindi. Pahayag pa ng Vice Presidente, normal lamang anya na banggitin ng dating Pangulo ang kanyang mga last wishes dahil sa kanyang edad. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun. Pag Kasabay nito, nagbigay din ng update si VP Sara patungkol sa kalusugan ng dating Pangulo. Pero sa nakita ko naman, umayak sa sobrang payak lang talaga siya na. Tsaka napansin ko kanina, hindi ko na kinensyon kasi nag-meeting ako ng video. Maganda yung cookies niya. ako nag-therapy video. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung cookies niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung Firm. para siyang ultera eh. Firm. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Matatandaan na kasalukuyang nakadetine si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Samantala, nakatakda namang gawin ang kanyang confirmation of charges hearing sa September 23, 2025.